Ed Saranay. Narito ako, kaibigan nyo, Attorney Ed Saranay. Narito ako, kaibigan nyo. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Okay, magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat mga kababayan, mga kaibigan. Ito po si Attorney Ed Saranay sa atin pong programang Narito Ako, Kaibigan Nyo. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan, mga kababayan? Sana po ligtas po kayong lahat. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay medyo madugo. Kaya po ako ay nakapula dahil yung atin pong pag-uusapan ay madugo. No? Pag-uusapan po natin mga kaibigan, mga kababayan, yun pong pahayag ni Mayor Baste Duterte ng Davao doon po sa kanyang pahayag sa isang istasyon sa radyo doon po sa Davao. Ang sinabi po niya, wait lang sa 2028, pag kami ay umupo, magbuboluntaryo ako bilang Secretary of National Defense, maraming adik sa Norte, maraming NPA, dudurugin ko ang Norte, gaya ng ginawa ng tatay ko sa Marawi. Matindi mga kaibigan, mga kababayan. Ang pahayag na ito ay hindi po ito biro. At marami na pong nagpahayag ng reaksyon dito. At hindi po natin palalampasin itong issue na ito na hindi po natin bibigyan ng komento. So, marami samot-sari pong reaksyon dito. May mga reaksyon na pinupuri pa yung pahayag ni Mayor Baste. At marami rin po namang nagpahayag ng hindi pagsang-ayon dito po sa pahayag na ito. Ngayon, bago tayo magbigay ng komento mga kababayan, gusto ko munang mag-throwback tayo. Ano ba itong Marawi? No? Ano ba itong nangyari sa Marawi? Alam po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, bagong upo pa lang o bago pa lang yung administrasyon ni Pangulong Duterte, halos wala pang isang taon, almost 6 months lamang po yata, ay meron pong mahigit na 300 kasapi ng Mauti Terrorist Group. Nilusob at inukupahan ang Marawi. Yung pong Marawi doon po sa area ng Mindanao, Marawi City. So ito pong mga teroristang grupo, sila po ay pumunta sa Marawi, inukupahan ng Marawi. At siyempre, hindi po papayag ang atin pong pamahalaan na okupahan ng mga teroristang grupo ang Marawi City, kaya lumusob ang sundalo at ang kapulisan. So dito po nagkaroon ng extensive firefight, nagkaroon ng matinding bakbakan dito at umabot yata halos isang buwan ang naging bakbakan dito. So ang resulta, marami pong sibilyan ang namatay, nasugatan, marami pong sundalo at mga pulis, at yun pong mga ari-arian. So halos total destruction ng Marawi. So ibig sabihin, kapag sinabi mong Marawi, ito ay total destruction dahil maraming namatay, sibilyan, sundalo at mga pulis, at nadurog ang maraming ari-arian. At hanggang sa ngayon, bumubuhos po ang atin pong pamahalaan ay nagbubuhos ng pondo dyan para ma-rehabilitate ang Marawi. So, alam niyo mga kaibigan, ito pong pahayag na ito, kagaya ng sinasabi po ng iba, is an unusual or ito ay isang conduct unbecoming of a public official. Sabi ng iba, hindi po ito dapat lumalabas sa bibig ng isang opisyal ng pamahalaan. So ako naman po, ang akin pong reaksyon dito, una, pwede ko pong sabihin ito o pwede ko pong ituring na ito ay isang act of terrorism. No? Ito po ay isang pagbabanta at pananakot. And the very purpose of this threat is to create
an environment of fear to the people in the North. Hindi po ito ordinaryong statement lamang at hindi po ito biro. Ito ay isang tahasang pagbabanta na ang layunin nito ay maghasik ng takot sa isip at puso ng atin pong mga kababayan sa North, ng akin pong mga kababayan sa Norte. So, masasabi ko po na ito ay isang act of terrorism dahil ito ay isang uri ng pagbabanta na ang talagang layunin nito ay takutin ang mamamayan ng Norte. So dapat ito ay pag-aralan, baka pasok ito sa definition ng terrorism sang-ayon po sa ating anti-terrorism law. At pwede itong, baka this might be a ground for disqualification of Mayor Baste as a candidate for Vice Mayor in the city of Davao. So sa akin pong personal, ito po ay isang pagbabanta, pananakot na ang layunin nito ay maghasik ng environment of fear doon po sa ating pong mga kababayan sa Norte. Pangalawa, kung halimbawa magkatotoo nga na sila ay umupo sa kapangyarihan sa 2028 at siya nga ang uupong Secretary of Defense na hindi naman po pwede, ang unang-unang magre-react dito ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Dahil ang atin pong Armed Forces of the Philippines, meron pong mandato sang-ayon po sa ating saligang batas. Ang mandato ng atin pong Armed Forces of the Philippines is that the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people in this state. Its goal is to protect the sovereignty and territorial integrity of our country. Diba? So, ibig sabihin kapag ka nagmamalupit ang isang rehimen, definitely, ang makakalaban mo dyan ay ang Armed Forces of the Philippines. Dahil ang mandato ng Armed Forces of the Philippines is to protect the people. Diba? So, sila yung inatasan ng atin pong saligang batas na protektahan ang mamamayan. Tapos sila ang gagamitin mo upang durugin ang isang parte, ng atin pong populasyon. So hindi naman po papayag ang atin pong Armed Forces of the Philippines na sila ay maging instrumento ng isang karahasan. Diba? So ang mangyayari diyan, state-sponsored act of terrorism. So magiging terorista ang atin pong Armed Forces of the Philippines, which is against their mandate under the Constitution. Di ba? So, pangalawa, kung alam ni Mayor Baste na ang tatay niya noong tumakbo sa 2016 bilang pagkapangulo, landslide siya sa Norte. And in 2022, the same ang kanyang kapatid, landslide sa pagka-vice presidente sa area ng Norte. Diba? So, ibig sabihin, ang mga tao sa Norte ay naging supportive sa pamilyang ito. Tapos, heto ka ngayon. Heto ka ngayon, magbabanta ka sa mga tao na minsan, isa, dalawang beses na sumuporta sa inyong pamilya. Diba? Yan ba ang igaganti mo sa mga tao na noong 2016 sinuportahan ang tatay mo, noong 2022 sinuportahan ng kapatid mo kaya naging vice presidente? Di ba? Hindi naman yata tama 'yon, di ba mga kababayan, mga kaibigan, na naging supportive sila sa inyo, sa inyong pamilya. Tapos yan ang igaganti mo. Di ba? Pangatlo, sabihin na natin, nagawa mo yung pahayag na yan dahil sa galit mo sa atin pong Pangulo. Ano ba ang Norte? Ano po ba ang Norte? Yun ba'y personal na pag-aari ng ating Pangulo? Na kung galit ka sa Pangulo, ibabaling mo sa kanyang personal na pag-aari at dudurugin mo? Di ba? Totoo na si Pangulong Marcos ay taga-Norte. Ngunit maliwanag na ang Norte ay hindi pag-aari ng mga Marcos.
Dahil ang Norte ay isang kalipunan ng mga mamamayan na namumuhay ng mapayapa, namumuhay ng tahimik, bagamat ang buhay ay mahirap, pero alam po naman ninyo ang mga tao sa Norte, yan po ay mga masisipag. Peace-loving people ang mga taga-Norte. Peace-loving people sila. At hindi sila pag-aari, personal na pag-aari ng mga Marcos. Bagamat ang atin pong Pangulo ay taga-Norte, ngunit hindi nila personal na pag-aari ang Norte. Na kung galit ka sa kanila ay ibabaling mo sa kanilang personal na pag-aari. Di ba? Pangapat, dapat maintindihan at malaman ni Mayor Baste na ang Norte, andyan ang mga lahi ng mga magigiting. Andyan ang lahi ni Jigo Silang. Andyan ang lahi ni Gabriel Silang. Ito pong mga lahi na ito ay mga magigiting. Sila po ay nakikipaglaban. So, kung gagamitin mo o yung tutuhanin ni Mayor Baste yung banta na dudurugin niya ang Norte, yun bang mga tao sa Norte pababayaan na lang na pupunta ka doon, lulusubin mo at dudurugin mo ang kanilang lugar? Definitely hindi. They will fight to death. Makikipaglaban sila hanggang sa kamatayan. Di ba? At alalahanin mo, ang mga tao sa Norte, ang mga tao sa Norte ay malawak ang kanilang impluensya. Maraming mga taga-Norte na nasa iba't ibang bansa o nasa iba't ibang lugar. Diba? Marami dyan. Ngayon, kung sakaling gagawin ni Mayor Bastian, yung mga taga-Norte na nasa iba't ibang bansa, we will work internationally. Diba? Kikilos ang mga taga-Norte na nasa labas ng bansa at kukundinahin ang iyong gagawin. At ang mangyayari niyan, magiging Hitler ka. Diba? Baka hindi mo pwedeng salagin ang maging reaksyon ng mundo kung sakaling gagawin mo yan. Because diba? The people from North who are outside the country, we will rally behind. Diba? Kung kailangan bulabugin natin ang international community, ay gagawin natin yan. Diba? At mag-aala Hitler ka dyan. At in the end, hindi mo alam kung saan ka magtatago. Hindi ka susuot. Katulad ng nangyayari sa tatay mo ngayon. Diba? Na tinutugis. Tinutugis siya ng International Court, ng International Criminal Court. Diba? So, hindi tama na gagawin mo yung magbabanta ka dahil lamang galit ka sa Pangulo. Diba? So, napakahirap na manungkulan itong mga ganitong uri ng tao dahil utak terorista. Diba? Wala silang inisip kundi violence. Na kapag kagalit sila sa kanilang kalaban, gagamitan nila ng pananakot, gagamitan nila ng pambabraso. So napipicture ko na yung nangyayari sa mga kalaban nila sa Davao mula doon sa matandang Nograles, di ba? Kung murahin ni Pangulong Digong si Congressman Norberto Nograles nung araw sa programa sa radyo, nako, hindi makain. Yung pagmumura niya kay Congressman Nograles. Hanggang ngayon, nararanasan ng mga anak ni Congressman Nograles. Dahil itong mga taong ito, likas na utak terorista. Di ba? So, nakakatakot mga kaibigan, mga kababayan, na ang mga ganitong uri ng tao ay pagkatiwalaan ulit-mulit ng kapangyarihan. Di ba? Kaya, sa akin pong mga kababayan sa North, huwag po tayong tatahimik. Kailangan ipahayag natin ang atin pong damdamin dito sa pahayag na ito. Ipahayag natin sa buong mundo na hindi uubra ang ganitong
tao na manungkulan sa gobyerno. Di ba? So dapat i-disqualify. Dapat i-disqualify itong taong ito dahil hindi po ito nararapat na manungkulan o humawak ng kapangyarihan sa pamahalaan. Dahil itong taong ito ay wala pong regard sa human life. Wala pong pakialam ito sa buhay ng tao. Di ba? Mantakin mo. Inuusig ang iyong ama ngayon. Inuusig ang iyong ama. Kung titignan mo yung mga pagdinig ng Quadcom, lumalabas na kayo ay talagang gumawa ng karahasan sa atin pong mga mamamayan. Di ba? Pinagdududahan na ngayon ang iyong ama. Tapos ngayon, gagawa ka ng isang pahayag. Di parang sinasabi mo na kinukumpirma mo yung mga karahasan na ginawa ng administrasyon ng iyong ama. That is a confirmation. You know? That your father at the time of his presidency implement the so-called state-sponsored terrorism in the guise of war on drugs. Diba? Inuusig ngayon ang iyong ama. Tapos ikaw ngayon magpapahayag na kung kayo ay muling manunungkulan sa 2028, dudurugin mo ang Norte. Diba? Pero ang masasabi ko, hindi na kayo aabot doon. Dahil wala na kayong pag-asang manalo. Dahil lumalabas ang natural ninyo, lumalabas ang katotohanan sa inyo na kayo ay mga terorista. So sa akin kung mga kababayan sa North, wag po kayong matakot, ilabas po ninyo, ipahayag po ninyo ang inyong mga damdamin na atin pong tinututulan at atin pong kinukundina ang ganitong pahayag ng isang taong wala sa matinong pag-iisip. Okay? So hanggang dito lamang po at mabuhay po kayong lahat.